Hello po. A blessed Sunday to everyone. How are you today? Kumusta po kayo? I hope all is well with you and with your family. So today guys, ayan, mag-share na naman po ako ng Word of God or good news sa inyo. Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Huwag daw tayong matakot kasi ang Diyos ay palaging nandyan para sa atin, para tulungan tayo. At syempre, kailangan mong maniwala. So, it is important guys na kailangan nating ipagkatiwala yung buhay natin kay Lord, no? Kasi without putting our trust in the Lord, makikita mo na akala mo kaya mong gawin lahat sa sarili mo. But it turns out, palagi kang nagkakamali, palaging may error sa buhay natin. So praise God, kaya nga nandyan si Lord para gabayan tayo, para mabigyan tayo ng pagkakataon, di ba? Sabi nga niya sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So wala kahit sino man, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kahit anong bahit mo, 'di ba? Meron tayong tinatago, and that is something na kailangan natin tanggalin sa buhay natin. So praise God because of that, dahil hindi natin ma-reach yung kaluwalhatian ng Diyos, 'di ba? Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So praise God, ibig sabihin nun, the more na nagkakamali tayo guys, pinapasahod tayo, and yung kabayaran niyan ay kamatayan. No, hindi natin napapansin, 'di ba? Akala natin dahil wala tayong ginagawa, walang effect sa buhay natin. Actually, meron po 'yun. So, for example, nag-work tayo, 'di ba? Sinasahuran tayo after natin magtrabaho. Wala namang sinasahuran na hindi nagtatrabaho, di ba? So, lahat yan pinapasahod. So, tayo, habang patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, ng masama, meron tayong sasahurin. And yung sahod na yan ay kamatayan. So, ayaw natin mangyari yan. So, that's why Jesus came para i-save tayo. Amen. Sabi nga sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya magtiwala ka lang kay Lord. Kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, always remember na meron tayong malalapitan sa oras ng kagipitan. At saka sa panahon ngayon, ang hirap tumakbo kahit yung tunay mong kaibigan, mahirap ding lapitan kasi lahat tayo may makakailangan, meron tayong gusto sa buhay natin. Pero ngayon, praise God because God, sabi nga Revelations 3:20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. So, i-open po yung puso natin na makapasok si Lord sa buhay natin, di ba? Kasi without humility guys, mahirap talagang ipagkatiwala natin yung buhay sa isang tao. But praise God because God is faithful. Ayan, binibigyan tayo ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. So all we need to do is magpakumbaba tayo. Kaya maraming salamat po sa mga buhay nyo. I hope patuloy kayong nagbibless sa mga video na ginagawa ko. Kaya maraming salamat po sa mga buhay nyo. Ayan, so thank you po. So do not worry guys. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Diba, huwag daw tayong mag-worry kasi nga ang mga problema na meron tayo ngayon, sapat na po yun ngayong araw. Kaya magpasalamat tayo lagi, be grateful, be thankful kasi nga nagigising tayo every morning, and yung oxygen na hinihinga natin, libre yan, di ba? Magpasalamat tayo kay Lord, be grateful, be thankful. And so maraming salamat po sa mga buhay nyo. I hope na blessed po kayo. I hope you have a blessed Sunday ahead of you.
Ayun guys, so ngayong naka-receive na po kayo ng Word of God, I believe na the Lord has opened your heart. So, naanyayahan ko po kayo na sundan niyo po ako sa maikling prayer of acceptance na ito. Sundan niyo lang po ako. Lord Jesus, thank you for today. Maraming salamat sa araw na ito. Thank you for forgiving my sins. Starting today, I am opening my heart in receiving you as my personal Lord and Savior. And today, I will love you, I will obey you, and I will serve you. And thank you, Lord, for writing my name in the Lamb's Book of Life. In Jesus' name, Amen. So, na-receive nyo po ang pinaka-precious gift na pwede nating ma-receive sa buhay natin, and that's salvation, guys. Kaya may salvation. Kailangan tayong ma-save, guys. Okay? Hindi natin kayang i-save yung sarili natin, di ba? Pag nalulunod tayo, hindi natin kayang i-save yung sarili natin kasi hindi tayo marunong lumangoy. We need someone na kailangang i-save tayo. So, praise God, nandyan si Jesus para i-save tayo. Kaya, kapit lang, okay? Si Lord ang magbabago sa ating glory by glory every day of your life. Si Lord ang magbabago po sa atin. Kaya thank you po sa mga buhay nyo. And let me pray for you. Lord Jesus, I pray for the person who is watching right now. Lord, I pray for him and for his family right now. Lord, whatever they're going through, Lord, you are our provider. Ikaw ang patuloy na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, whoever needs healing right now, Lord, I pray for them, Panginoon. Let your mighty healing continue to work upon their lives right now in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, for you are a great God and there is none like you. Maraming salamat, O God, in Jesus' name. Amen. So, thank you guys. Maraming salamat po. God bless you. See you soon.